Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Sa nakaraang kabanata mga Katoon Fam, saksi tayo sa naging result ng Adventure Ranking Examination ni Lo. Tinalo niya via dominating victory ang mga katunggali niya sa battle test na sina Al Darkwiz at Eddie Markman. Complete dominance talaga. Dahil sa panalo na yan, officially passed na si Lo sa exam at ang naging rank niya ay 2,728 rank out of 31,432 adventurers. Napagkasunduan din na si Rook Imeldi ang magiging personal accreditor niya at isang shocking revelation ang bumulat sa ating bida. Si Rook pala ay isang babae. Late realization si Lo dito mga sir. At ngayong umaga sa na tinutuluyan ng ating mga bida, tahimik na nagbabasa ng newspaper si Rook mag-isa habang nag-e-enjoy ng peaceful morning routine niya. Makaraan ng ilang sandali, bumaba na rin si Lo galing sa kwarto niya. Pero parang naglalakad na gising lang. Zombie mode pa. Binati naman siya agad ni Rook ng cheerful. At sabi pa niya na maaga daw si Lo nagising. Subalit dahil parang nasa panaginip pa rin si Lo, ang random na tugon niya sa pagbati ni Rook. Kailangan ko pang mag-igib ng tubig. Na-confuse tuloy si Rook sa sagot na yan. Parang hindi related sa sinabi niya. Buti na lang na-realize agad ni Lo na ang weird ng sinagot niya. Kaya sinabi niya na kalimutan na lang daw ni Rook yon at properly na binati niya si Rook ng maayos. Tumugon naman si Rook dito ng normal. Nag-move on na sa awkward moment. Matapos nito, nag-ayos na si Rook ng kanyang buhok at sinuot ang signature sombrero niya habang excited na nagsasabi, "Mag-breakfast na tayo! Mahaba-habang paglalakbay ang gagawin natin at ngayon ang simula ng journey na yan! Hype na hype ang energy mga sir!" At nang matapos mag-ayos, masayang sinabi ni Rook na kailangan muna nilang pag-usapan ang mga plano para ma-achieve nila ang goal na ito. Strategic Planning Mode activated. At lumipat na ang eksena kung saan kumakain na ng breakfast ang ating mga bida habang seryosong nagdi-discuss. Pinag-usapan nila na upang mapataas ni Lo ang kanyang adventurer ranking, kailangan niya raw sumalang sa actual na adventure at mag-uwi ng magandang resulta. Practical experience needed. Dugtong pa ni Rook, ang pinaka-common na approach daw dito ay mag-explore ng hindi pa natutuklasan na lugar. Nag-recommend din siya na mas maigi daw na kumuha na lang si Lo ng mga quests, whether mag-investigate ng area o mag-collect ng items. Okay lang daw lahat yan at marami raw tao ang naghahanap ng ganitong services ng adventurer. At kapag successfully completed, makakakuha pa siya ng rewards. Perfect daw for beginners. Nilabas ni Rook ang kanyang ranktel at nag-scroll habang explaining na pwede raw makareceive ng quests galing sa bureau or guild union, depende sa bansang kinaroroonan ni Lo. Pero since kasama naman niya si Rook, mahahanap nila agad ito ng walang kahirap-hirap gamit ang device niya. Convenient. Naalala naman ni Lo ang pangalan ng device at sinabi niya, "Ranktel yan, tama ba? Mukha talagang napakalaking tulong sa'yo niyan." Masayang ipinagyabang naman ni Rook yan at sabi pa niya na kung magiging personal accreditor daw siya ni Lo, magagamit din ito ni Lo anytime. Subalit cold lang ang tugon ni Lo. Pag-iisipan ko pa yan. Nainis na naman dito si Rook. Trial period pa rin ang mindset ni Lo, mga sir. Nagtanong si Lo kung may quest ba na mabilis makaka-boost sa ranking niya. Sumagot naman si Rook na high-level quest daw ang makakagawa nito at dugtong pa niya na ang quests galing sa bureau ay may estimate pa kung gaano kalaki ang itataas ng rank ni Lo. Ipinakita naman niya ito sa screen para makita ni Lo. At nang makita ni Lo ang list ng quests, pinili niya agad ang nasa pinakamataas. Go big or go home lang ang peg mga sir. Ni-review naman muna ito ni Rook at nakita niya na ang quest ay tungkol sa pag-retrieve ng hidden treasure na nakabaon sa ilalim ng Lokiana Underwater Temple, ang ikapitong ranked danger zone. At nang maprocess na ng utak ni Rook ang sinabi, "Slam!" Galit siyang napasigaw. "Hinding-hindi!
Imposible pa yan para sa'yo ngayon. Sumagot naman si Lo na hindi naman daw sure si Rook kung hindi niya talaga kaya yon. Pero matigas si Rook sa stand niya. Hindi pwede ang quest na yan para kay Lo. Period. Ayon pa kay Rook na dapat daw magtiwala si Lo sa kanyang accreditor dahil ang quest na pinili niya ay sadyang napakahirap para sa current level niya. Mamamatay ka agad bago pa man magkaroon ka ng chance na mapataas ang rank mo. Seryosong sabi ni Rook. Genuine concern ang dating. Pero matigas din si Lo sa kanyang desisyon at gusto pa rin daw itong gawin kahit gaano pa ito ka-difficult. Ang isla ng mga Diyos ang number 1 ranked danger zone, so hindi ako pwedeng umatras sa ganitong hamon lang. Determined na sabi ni Lo. Firm ang conviction. Dahil ayaw pa rin mag-back down si Lo, kinabahan na ng 20 si Rook Magaser. Pero naisip pa rin niya na kahit anong mangyari, kailangan niyang pigilan si Lo sa dangerous decision na ito. Accreditor responsibilities yarn. At sa gitna ng heated conversation ng ating mga bida, may isang lalaki ang lumapit sa table nila upang pahupain ang tensyon. Perfect timing. Nakilala naman agad ni Rook ang lalaking ito. Mr. Blord! Pag-greet naman ni Mr. Blord kay Rook at sabi pa niya na matagal na raw silang hindi nagkita. Friendly vibes ang greeting nila. Nagtanong naman si Lo kung sino si Mr. Blord at excited na pinakilala siya ni Rook, siya si Mr. Loudlord, ang 11th ranked adventurer. Major introduction yan mga sir. Dahil sa nalaman ni Lo, biglang naalala niya ang sinabi sa kanya ni Adol na sa lahat daw ng ranked categories, ang adventurer ranking ang may pinakamalaking population at ang mga high rankers daw dito ay puro titans, monster level fighters. So napagtanto ni Lo na si Mr. Blord pala ay considered na isa sa mga titans at isang rank na lang siya para ma-challenge ang isla ng mga Diyos. Elite level talaga to. At dito nga may naisip si Rook na kalokohan upang pigilan si Lo sa kanyang reckless desisyon. Kaya nakiusap siya kay Mr. Blord na bugbugin raw niya si Lo hanggang sa ito ay madurog. Savage request, pero desperate times. At ganoon na nga mga sir, lumipat sila sa malapit na battle arena upang turuan ng leksyon ang ating overconfident na bida. Reality check incoming. Humingi ng tawad si Mr. Blord kay Lo dahil pinaghintay niya raw ito. Ang rason niya, nag-rent pa raw kasi siya ng sandata dahil wala siyang dala. Hindi naman niya raw kasi ini-expect na may makikipag-duel sa kanya habang nagbe-breakfast siya. Fair point naman. Nagpakilala naman si Lo kay Mr. Blord ng formal. Tumugon naman si Mr. Blord na parang awkward na daw para sa formalities pa. Pero wag daw mag-alala si Lo dahil hindi naman daw kailangan ng manners sa gitna ng adventurers. Straight to business lang. Dagdag pa ni Mr. Blord, matagal niya na raw kilala si Rook at siya ay isang kamangha-manghang accreditor. Si Rook mismo ang nag-a-update ng rank niya. Hindi lang daw may malawak na kaalaman si Rook, dedikado din raw siya sa pag-rank sa mga tao ng as accurately as possible. Wala pa raw nakikilalang accreditor si Mr. Blord na kagaya ni Rook na may genuine passion sa trabaho. High praise yan. At dahil daw dito, dugtong pa ni Mr. Blord habang naghahanda ng kanyang sandata na sibat, gagawin niya ang request ni Rook na ilagay sa lugar ang makulit na rookie na si Lo since mataas naman daw ang tingin ni Rook sa kanya. Favor for a respected colleague ang peg. Nag-analyze naman si Lo habang tinitingnan niya si Mr. Blord. Malakas talaga siya sa unang tingin pa lang, sabi niya sa isip. Dugtong pa niya. Sa oras na sumugod ako, matutuhog ako na parang fishball. Accurate assessment, self-awareness unlocked. Habang iniisip ang mga ito ni Lo, sumigaw naman sa tabi si Rook upang tawagin siya. Malaking opportunity ito para sa iyo para malaman mo sa sarili mo kung gaano ba talaga nakakatakot ang mundo sa labas na naghihintay sa iyo. Sabi ni Rook, trying to drive the lesson home. At dahil dito, naalala ni Lo ang kanyang nawasak na bayan
gawa ng lumilipad na isla ng mga Diyos at siya ay nag-serious mode. Alam ko na kung gaano nakakatakot ang mundo, sabi niya habang nagpapalabas ng intense na prana. Heavy atmosphere instantly. At ganun nga, ang laban sa pagitan ng ika-11th adventurer na si Loudlord versus ika-2728th adventurer na si Low Tolly ay nagsimula na. David versus Goliath setup ito, mga Katoon Fam. At sa panimulan ng kanilang laban, sumugod agad si Low gamit ang kanyang bilis. Aggressive opening. Clang! Nagtagpo ang kanilang mga sandata at madaling na-block ni Mr. Blurred ang espada ni Low gamit ang kanyang spear. Easy defense. Hindi pa tapos si Low sa combo niya. Mabilis niyang winasiwas ang espada at nagpalabas ng slash wave, ranged attack. Pero simpleng sidestep lang ang ginawa ni Mr. Blurred para maiwasan ang attack na yan. Effortless dodge. Nagsalita sa isip si Mr. Blurred habang nag-o-observe. Binalot niya ng prana ang espada niya at naglabas ng slash attack. Binalot din niya ng prana ang kamay at paa niya para mas bumilis. At higit sa lahat, nag-pose sa realization si Mr. Blurred. Ang swordsmanship niya. Hindi makapaniwala si Mr. Blurred na ang gamit na sword style ni Low ay ang sikat na sword saint technique na ipinamamana lang sa isang tao. Hindi ako makapaniwala na itinuro niya ito, referring kay Adol, sa isang bata lang gawa ni Low. Shocked discovery. At dahil busy sa overthinking si Mr. Blurred, sinamantala ito ni Low. Biglang napunta siya sa likod ni Mr. Blurred gamit ang bilis niya habang nagsabi, "May oras pa ba talagang madistract ka sa gitna ng laban? Taunting while attacking, mga sir." Pero, clang! Madali lang din itong nablock ni Mr. Blurred gamit ang spear niya nang hindi lumilingon. Bastosan talaga to, mga sir. Instinct level defense. At ngumiti pa nga si Mr. Blurred at inasar pa niya si Low. "Actually, meron akong time," sabi niya casually. Dahil dito nainis nga si Low. Savage ang ginawa ni Mr. Blurred, mga sir. Kaya naman, nagpaulan ng mga slashes si Low out of frustration. Sunod-sunod na strikes. Pero napakadali lang na i-block ni Mr. Blurred ang mga attack ni Low na parang naglalaro lang. Gap in skill level is showing, mga Katoon Fam. Nag-analyze ulit si Mr. Blurred habang patuloy sa pag-attack si Low. Kung sa prana lang ang usapan, mas marami si Low kaysa sa akin. At ang way ng pag-flow nito ay deep analysis habang nagde-defend. Hindi na ito itinuloy ni Mr. Blurred dahil biglang dumistansya siya kay Low. Strategic repositioning. Nagtaka naman si Low sa sudden move na yan. Biglang nagtanong si Mr. Blurred kay Low, "Anong plan ka galing?" Pero hindi naman ito alam ni Low kasi wala siyang background sa ganyan. Tumugon naman si Mr. Blurred, "Huwag magpa-inosente. Ang flow ng prana mo ay hindi basta-basta natututuhan." Sussing out Low's origins. Pero hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mr. Blurred at sabi niya habang pinapaikot ang spear sa kamay niya, "Never mind na lang. Kung ayaw mong sabihin, malalaman ko rin yan." Sabay tusok ng dulo ng spear sa sahig. Ominous preparation. At dito nga, seryosong nagtanong si Mr. Blurred kay Low, "Alam mo ba ang prana versa?" Pero hindi naman ito alam ni Low, kaya nagtanong siya, "Ano yun?" Clueless talaga ang bida natin. At biglang nag-chant na nga ng mga salita si Mr. Blurred habang lumalabas sa kanya ang intense na golden prana. Tinatahak ng araw ang maraming kabundukan sa paghahanap ng hininga. At doon sumisibol ang isang bagong araw. Poetic incantation yarn. Patuloy na nag-chant si Mr. Blurred habang nagkakaroon ng mga shapes na spear ang kanyang golden prana. Visual manifestation, mga sir. Ang matapang at walang pagod na kabayo ay patuloy na tumatakbo.
natagpuan ang kapayapaan sa alon ng kumikikislap na tubig. At lumilipad ng may dangal. Blord Clan, Prana Versa, Spear Cascade! At naglabasan na nga ang napakadaming hugis na spear na prana na lumulutang sa itaas ng kinakatayuan ni Mr. Blord habang balot na balot siya ng napakalakas na golden prana. Ultimate move activated, mga sir. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Nagsalita pa si Mr. Blord ng nakangiti at paghamon kay Lo. Kung may Prana Versa ka rin, dapat mo na itong gamitin ngayon dahil kung hindi, mamamatay ka. Direct threat with a smile. Nagulat at hindi makapaniwala si Lo sa nakikita niya. Overwhelming display of power. Subalit, wala nang sinayang na oras pa si Mr. Blord at nagsimula na siyang pakilusin ang golden spears niya at pinasugod niya ang mga ito kay Lo. Attack initiated. Hindi inaasahan ni Lo ang bilis ng golden spears at sinubukan niyang i-deflect ang mga ito. Pero may iba pa rin namang nakalusot sa depensa niya at nagawang sugatan siya. First blood kay Mr. Bloward. Nagsalita ulit si Mr. Blord habang nag-a-assess. Walang pag-asa na depensahan mo ang Prana Versa ko gamit ang regular moves mo lang. At gamit lang ang finger snap, napakaraming golden spears na naman ang nakahandang bumagsak kay Lo na parang ulan. Ayun na nga mga sir, umulan ng golden spears sa kinakatayuan ni Lo. At dahil sa bilis ng pagbagsak nito, hindi nagawang iwasan ni Lo ang overwhelming attack. Kaya naman natanggap niya ang critical damage at nagsimulang magsitulo ang dugo niya sa katawan. Serious injury na to. Naalala naman ni Lo ang isang turo sa kanya ng teacher niyang si Adol. Ang prana mo ay hindi mo pa nakokontrol, sabi ni Adol sa flashback. Pero sa paglipas ng oras at sa tulong ng experience, magkakaroon ka ng ability para makagamit ng techniques. At ipinakita nga ni Adol kay Lo ang pinaka-basic na move, the foundation. Back to the present time, mga sir. Ito nga ang move na gagamitin ni Lo sa desperate situation. At sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang uri ng slash wave na tinatawag na Gale Slash ng ubod bilis, signature technique unleashed. Nakahanda naman si Mr. Blord dito, pero sa isip niya, mas mabilis ito ngayon. Nagawa pa rin naman itong i-block ni Mr. Blord gamit ang spear niya habang pinapaikot niya ito sa harapan niya. Defensive technique, mga sir. Subalit, hindi pa pala tapos si Lo, mga sir. Napakabilis niyang nakapunta sa harapan ni Mr. Blord, nakahandang mag-deliver ng follow-up attack, combo execution. Pero mabilis naman nakaisip si Mr. Blord at ang ginawang shield niya ay ang mga golden spears niya, adaptive defense. Subalit hindi ito sapat para mapigilan ang attack ni Lo, kaya nagawa pa ring basagin ni Lo ang spears na ginawang shield. Buti na lang nakalayo na si Mr. Blord kaya naiwasan niya pa rin ang damage na maidudulot sana nito. Close call. Na-analyze naman agad ito ni Mr. Blord. Ang ginawang attack niya ay slash skill na sobrang bilis para makita pa ng mga ordinaryong mata. Pero hindi na ito tinuloy pa ni Mr. Blord dahil naghanda agad siya ng counter-attack. Tactical shift. At isang malaking opening pala ang kapalit ng aggressive attack ni Lo. Hindi ito pinalampas ni Mr. Blord at hinagis niya ng ubod lakas ang spear niya patungo sa ating bida. Devastating throw. Nagawa naman ni Lo na pansamantalang i-block ito, pero hindi niya napigilan at nagawa siyang paliparin at mabitawan niya ang espada niya. Disarmed na ang ating bida, mga sir. At habang nasa ere pa si Lo at nanghihina, nagsalita si Mr. Blord habang nagre-ready ng finishing blow. Ang talent mo ay tunay na kamangha-mangha, pero napakatarik pa ng tatahakin mo. Kasabay nito ang pag-finger snap ni Mr. Blord at ang golden spears ay nakahandang tuhugin na ng tuluyan si Lo na parang barbecue, mga sir. Final attack coming.
Dugtong pa ni Mr. Blord ng malamig na boses. Huwag na huwag mong i-underestimate ang adventurer rankers. Kasabay nito ang pagbulan ng Golden Spears sa walang magawang si Lo. Napamura na lang ang ating bida dahil mukhang ito na ang hangganan niya. Checkmate. At isang malakas na pagsabog ang nagawa ng attack ni Mr. Blord na nagpatulog sa ating bida. Kaya naman ang resulta ng laban ay isang dominanteng panalo mula sa ika-11th adventurer na si Loud Blord. Mga Katoon Fam, complete and utter defeat. Matapos nito, tinanong ni Mr. Blord si Rook habang naglakad papunta kay Rook. Satisfied ka ba sa resulta ng laban namin ni Lo? Sumagot naman si Rook na oo daw at nagpasalamat pa siya kay Mr. Blord. Mission accomplished. Dugtong pa ni Rook, sigurado na daw siyang magiging eye-opener ang nangyaring ito kay Lo. Lesson learned. Pero tumugon naman si Mr. Blord dito at sinabi, yan ang sinasabi mo. Pero hanggang sa huli, naniwala pa rin si Rook na mananalo si Lo sa laban namin. Observation skills on point. Sumagot naman si Rook na akala niya lang daw ay possibly mangyari yon. Pero nagtanong naman si Mr. Blord, ang basis ba ng paniniwala mo ay dahil estudyante si Lo ni Adol? Nagulat naman si Rook dito. Napansin mo yon? Busted. Sumagot si Mr. Blord na nung oras daw na nakita niyang ginamit ni Lo ang high-speed blade nito sa laban nila, dun niya napagtanto na ang ginagamit ni Lo ay Sword Saint style. Expert recognition, mga sir. Dagdag pa ni Mr. Blord, nagtataka daw siya kung ayos lang daw ba yon dahil ang Sword Saint style ay ang tinaguriang pinakamalakas na sword technique at ito daw ay pinapasa lang through generations ng pinakamalakas na knight sa kasaysayan. Sacred tradition yan. Pero ngayon daw, isang batang adventurer ranker ang nagmana nito. Para sa mga knight ranker na humahanga at sumasamba sa teknik na ito at nangangarap na mamana din balang araw, parang isang pagtataksil ito sa pinanghawakan nilang pag-asa. Serious na sabi ni Mr. Blord. Heavy implications. Sumakit naman ang ulo ni Rook dito at sumang-ayon siya kay Mr. Blord. Sisikapin ko na lang na wag makatagpo si Lo ng Knight Ranker para maiwasan ang problema, sabi ni Rook. Ang response naman ni Mr. Blord, wise move yan dahil ang pinakamasamang mangyayari tatargetin si Lo ng mga Knight Ranker. Danger confirmed, mga sir. Nagbungkahi si Mr. Blord na maiiwasan daw nila ito kung pipilihin ni Lo na maging adventurer ranker na lang. Stay in one lane strategy. Pero naalala ni Rook ang goal ni Lo na maabot ang top 10, kaya napasabi na lang siya. Parang imposible yun mangyari. Reality check. At nag-shift na nga sila ng topic. Ang sabi ni Rook, ang reason daw kung bakit siya naniwala na possibly manalo si Lo ay hindi dahil sa teknik na ginagamit niya, kundi dahil sinabi ni Lo na nagawa niyang makapag-land ng hit kay Adol mismo. Bombshell information, mga sir. Hindi naman makapaniwala dito si Mr. Blord. Napaka-imposible nito, lalo na sa kasalukuyang level ni Lo. Yun din daw ang naisip ni Rook nung una, pero hindi daw kasi mukhang tipo ng tao na magsisinungaling si Lo. Siguro may mga bagay pa tayong hindi nalalaman. Hypothesis ni Rook. Napaisip naman si Mr. Blord sa sinabi ni Rook. Naalala niya during sa laban nila na ang nakita niyang gamitin ni Lo ang Saint Sword style ay nakakagulat na. Pero ang flow talaga ng prana ni Lo ay maaaring hindi na ito tinuloy pa ni Mr. Blord at naglakad na siya para kunin ang sandata niya. Processing the revelation. Habang dinadampot ni Mr. Blord ang spear niya, nagsalita siya habang lumingon kay Rook. Maaaring si Lo ay meron ding tinatagong prana versa. At dugtong pa niya na bumigat ang implications. Kung siguro ginamit niya ito sa laban namin, posibleng natalo pa niya ako. Hidden potential discovered, mga sir. Ang tanong na lang, kailan nga ba niya ilalabas ang true power na yan, mga Katoon Fam? Sa susunod na kabanata,
Ano kayang next move ni Lo after ng devastating loss na ito? Matututo ba siyang gumamit ng Pranaversa? At ano nga ba ang dark side ng ranking system na binanggit ni Rook? Abangan ang next episode, mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.